Okay. Okay, class. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Justin P. Katambaka ng gurong mag-aaral sa araw na ito. Okay, so bago tayo magsisimula sa ating aralin ngayon ay magkakaroon muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyak mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Okay class, magandang araw po sa ating lahat. Okay, so bago tayo magsisimula sa ating aralin ngayon ay basahin ko muna ang mga layunin sa tekstong ito. So una, matukoy ang isang tekstong argumentatibo, gayon din ang paksang tinatalakay nito. Magamit ang mga prinsipyo ng isang tekstong argumentatibo tungo sa pananaliksik. May ugnay ang mga puntos sa mga argumentasyon bilang mga puntos sa mga pananaliksik. Matukoy ang katangian at kalikasan ng tekstong argumentatibo. Matukoy ang kahulugan at katangian ng mahalagang salitang ginagamit ng tekstong binasa at makasulat ng tekstong argumentatibo gamit ang angkop na datos at sa tulong na rin ng mga cohesive devices. Okay, so class, sa palagay niyo ba, ano ba ang dapat nating tatalakayin ngayon? Okay, so ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tekstong argumentatibo. Okay, so class, ano nga ba ang tekstong argumentatibo? So ang tekstong argumentatibo ay ito ang isang uri ng tekstong naghahayag ng mga punto, kuro, saloobin, opinyon, ng tahas at sa matalas na pamamaraan upang may parating sa mambabasa ang panindigan ng manunulat. Okay, so class, ang halimbawa sa tekstong argumentatibo is yung debate class. So, bakit nga ba? So, sa argumentatibo class is yun ay isang halimbawa ng tekstong argumentatibo class dahil doon sa tekstong iyon ay nagkakaroon sila ng pagpapalitan ng mga kuro at ideya para lamang may pahayag ang kanilang mga saloobin. So yun ang halimbawa ng tekstong argumentatibo. So may class, so may salitang ugat sa argumentatibo. So ito yun ay argumento. So ito ang tawag sa mga pangangatwirang ipinahayag upang ipakita ang kamalian o kawastuhan ng isang ideya o kilos. So class, ang argumento pala ay isang salitang sinasambit natin o sinasambit ng tagapahayag upang class, ipalabas nila ang kanilang saloobin o ang kanilang dapat ipahayag. So, yun ang argumento. Okay, so, ngayon, suriin natin ang pagkakaiba ng tekstong argumentatibo at saka tekstong ng hikayat. So, ano nga ba ang tekstong argumentatibo class? So, ang tekstong argumentatibo ay nangungumbinsi batay sa datos o impormasyon. So, ito yung tekstong nangungumbinsi ito batay sa impormasyon o datos ng ibang tao o impormasyon sa iba't ibang aklat o yung
informasyon na makukuha mo sa ibang tao. So at ano naman ang tekstong nanghihikayat? So ito ay nangungumbinsi batay sa sarili mong opinion or batay sa iyong nauunawaan. Then ito rin ay nakahihikayat dahil sa merito ng ebidensya. So ano nga ba ang merito, class? So pag sinasabi nating merito, ito yung ebidensya na nagpapatunay sa yung or halimbawa thesis o pananaliksik nga ito yung nagpapatunay sa yung ginagawa na makatotohanan ito. So at sa tekstong naghihikayat naman ay nakahihikayat sa pamamagitan ng pagpukaw at pagpokus ng kredibilidad ng mayakda. So class, sa tekstong nanghihikayat siya sa pamamagitan ng pagpukaw at pagpokus sa kredibilidad ng mayakda. Then sa argumentatibo naman is objektibo. So ano ba ang ibig sabihin ng objektibo? So ang objektibo ay ito yung layunin. So sa argumento, class, is mayroon siyang layunin sa isang teksto. Then sa tekstong nanghihikayat, class, is ito yung pansarili lamang opinion or ideya. So yun po, class, ang pagkakaiba sa dalawa, ang tekstong argumentatibo at ang tekstong nanghihikayat. Okay, so ngayon tatalakayin natin ang katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo. So ito yung mga iba't ibang uri ng katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo. So una, mahalaga at mapapanahong paksa. Okay, class, so bago tayo gagawa ng isang thesis o pananaliksik, is kinakailangan na yung gamitin nating paksa ay napapatungkol sa napapanahong isyu. Bakit, class? Dahil mas maganda kung ang gagamitin nating paksa sa ating pananaliksik ay naayon sa napapanahong isyu upang mas kawili-wili at makabuluhan ang ating gagawin. Then, maikli ngunit malaman at malinaw na pagtukoy sa thesis sa unang talata ng teksto. Okay, so class. Okay, so sa first talata ng ating pananaliksik is kinakailangan itong maikli laman at malinaw. Bakit? Dahil kung maikli at malinaw ito is mapapadali nating maintindihan ang ating pananaliksik. Then malinaw at lohikal na transisyon sa pagitan ng mga bahagi ng teksto. Then kinakailangan din ito ng malinaw at lohikal na transition, class, kung gagawa tayo ng isang thesis. Then maayos na pagkakasunod ng talatang naglalaman ng mga ebidensya at argumento. Okay, class, so sa paggawa ng pananaliksik is kinakailangan talagang magkakasunod ang proseso. Bakit? Dahil ito'y nakakatulong ito sa paggawa natin ng pananaliksik. Dahil mas madali nating maintindihan ng mambabasa kung ang ating pananaliksik ay nagkakasunod-sunod. Then, okay, so sa pananaliksik, class, is
kinakailangan talagang may matibay na ebidensya para sa argumento. Dahil class, kung may mga matibay o kinakalabitan ito ng ebidensya, ay ito'y nakakatulong sa iyong pananaliksik upang ang iyong pananaliksik class ay makatotohanan at makabuluhan. So kinakailangan talaga class na kumukuha tayo ng ebidensya upang magpapatunay sa ating thesis na ito'y makatotohanan. Okay, so okay class, kung may katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo, may mga bahagi naman ng tekstong argumentatibo. So ano nga ba yun class? Una is panimula, katawan, at ang huli, wakas, at ang konklusyon. Okay, so sa panimula class, dito mo ipinapakita ang mismong dahilan kung bakit inisulat at binasa ang isang teksto. Okay class, so sa panimula pa lamang class is binibigyan din na dito ang suliranin o dahilan kung bakit ito ang yung dapat ipamagat sa isang pananaliksik. Then, layunin nito na ihanda ang mga mambabasa at makuha ang atensyon at damdamin nila. So, kinakailangan class sa first palaman o sa panimula palaman is makuha na ang atensyon at damdamin ng mambabasa. Then, sa katawan is magsisilbing dahilan ng mga mambabasa upang manatiling tapat sila matapos ang isang mabisang simula at kung papalarin ay nakatutok pa rin sa bawat mensaheng ipinaparting hanggang sa mabisang pagwawakas. Okay class, so sa katawan class, dito mo na talagang binibigyan ng pansin or dito mo na pinofocus kung ano ang mga bagay na dapat gawin sa katawan. So then kinakailangang mayos na may hanay at may paliwanag ang argumento at katwiran. Okay class, so sa katawan class, kinakailangan maayos ito at may hanay at mapaliwanag ng argumento at katwiran. Then, sa bawat katwiran class ay kinakailangan suportahan ng ebidensya, datos o statistika, pahayag ng mga otoridad di kaya collaborative na pahayag mula sa aklat ng magazine, dyaryo at iba pang pagkakatiwalaang referensya. So, yun po class ang nasa loob ng katawan. Okay? Sa paggawa natin ng thesis class is may wakas at conclusion talaga. So, sa wakas at conclusion class is kinakailangan maging tuwiran, payak, mariin, malinaw at mabisa. So, class, kinakailangan talaga pag gumawa tayo ng isang pananaliksik, kinakailangan talagang ito ay isang tuwiran upang mas maiintindihan ng mambabasa ang ating ginagawang pananaliksik. Kinakailangan tinitiyak sa pagwawakas na sinumang maaring may tiwalas na opinyon ay makukumbinsi na manunulat. So yun class ang wakas at konklusyon ng ating pananaliksik. So kinakailangan talagang tuwiran, payak, mariin at malinaw
at mabisa. Okay class, so nandito naman ang hakbang sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Okay, so una, pumili ng paksang isusulat ng para sa tekstong argumentatibo. Okay class, so mahalaga talaga class pag gagawa tayo ng isang pananaliksik is kinakailangan talagang naayon or naaangkop sa tekstong argumentatibo. Okay, so halimbawa nito class is nagpapatupad ng Key to 12 curriculum. So ang halimbawa nito, ang pagpatupad ng Key to 12 curriculum class is naayon or naaangkop sa tekstong argumentatibo. Okay, so pangalawa, itanong sa sarili kung ano ang panig na nais mong panindigan at ano ang mga dahilan mo sa pagpanig nito. Okay, so class, itanong mo sa sarili kung bakit, kung ano mo yung nais mong panindigan sa iyong napiling paksa at ano din ang dahilan kung bakit mo o kung bakit ka pumanig dito. Okay, so pangatlo, mangalap ng ebidensya. Ito ay ang mga impormasyon ng mga datos na susuporta sa iyong posisyon. So, kinakailangan talaga class na mangalap ka ng mga ebidensya or mga datos o impormasyon na sumusuporta sa iyong pananaliksik. Okay class, so kung gagawa tayo class ng pananaliksik is kinakailangan talagang gumawa tayo ng borador o draft writing. So kay ba nga ng borador class kada bang isuwat ninyo sa papel kung anang unsa inyo ang ibuhaton about sa inyong pananaliksik, then after nga na inyo na nang i-finalize, so mo na ang gitawag og borador or draft writing. Okay, so unang tala class is panimula. So then ikalawang tala class, kaligiran o kondisyon o sitwasyon nagbibigay daan sa paksa. Then ikatatlong tala, ebidensyang susuporta sa posisyon o maaaring magdagdag ng tala kung mas maraming ebidensyas. Ikaapat na tala, counter argument, asa namang may ibang mambabasang hindi sasang-ayon sa iyong argumento, kaya ilahad dito ang iyong mga lohikal o dahilan kung bakit ito ang iyong napiling posisyon. So, ikalimang tala class, unang konklusyon na lagom sa iyong isinulat. Ika-anim na tala, ikalawang konklusyon na sasagot sa tanong o ano kung yan ang iyong posisyon. Okay, so panglima, isulat na ang draft o borador ang iyong tekstong argumentatibo. Okay, so class, dito muna magsimula ka ng magsulat sa iyong tekstong argumentatibo. Okay, so basahin muli ang isinulat upang maiwasto ang mga pagkakamali sa gamit ng wika o mechanics. Okay, so class, pagkatapos mo ng gumawa ng borador, basahin mo muli ang iyong isinulat at pagkatapos doon, isulat mo uli upang maiwasto ito. Kung ano ang pagkakamali or ano ang dapat pang iwasto. Pang-pito class, muling sulat ang iyong tekstong taglay ng anumang pagwawasto at ito rin ang magiging final na kopya. Okay, so mga estratehiya sa pagsulat ng isang mabisa at
rhetorical na argumento. Okay, una, ilatag ang lahat ng ideyang naisip kung panig man sa tama o sa maling pangatwiran, patunay at magbibigay ng pruwiba ng iyong argumento. Gawing kritikal o nasa matas na inyo ng mga ganitong uri ng teksto, hindi mapapaniwala ng isang argumento kung walang itong malalim na konkretong pagpapaliwanag na kung saan malinaw at tama at lihis na may paikita ang mali. Okay, so sa pangalawa, sa paglatag ng mga ideya, huwag kalimutan ang mga ebidensya o dokumentong magpapatunay ng argumento. Okay, so class, sa paglatag ng mga ideya is kinakailangan talagang kinakalabitan ito ng meritong ebidensya upang ang iyong pananaliksik ay makatutuhanan at makabuluhan. Then pangatlo, ang pabuod at pasaklaw ang paghahain ng mga argumento, pabuod o deductive at palahat o inductive class. Okay class, dun po nagtatapos ang ating aralin ngayon. I hope class na marami kayong natutunan sa ating tinatalakay na aralin ngayon tungkol sa tekstong, ano nga ba yun class? Tekstong argumentatibo. Yun lang po class at maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye class!